Alam nyo bang may isang lawa dito na literal na kumukulo? Excited na kami. Tara, samahan nyo kami. Excited kaming lahat. Ang buong team ng Wildlife PH kasama ang Adayot Vlogs. First time naming makakita ng isang lawa na literal na kumukulo, ang Nag-Aso Lake sa Manito Albay. Bago kami nakarating doon, naglakad muna kami sa gitna ng napakagandang tanawin. Malalawak na berdeng parangan, preskong hangin at isang napakalaking puno na tila nagbabantay sa kapaligiran. Sa bawat hakbang, ramdam namin ang papalapit naming isang kakaibang karanasan. Alam niyo po ba, ang Nag-Aso Lake ay isang geothermal na lawa na may sukat na halos 3 hektarya. Ang temperatura ng tubig dito ay umaabot ng 100 degrees Celsius, sapat para magpakulo ng itlog o kahit magluto ng seafoods. Sa katunayan, ang mga lokal ay matagal nang gumagamit ng init ng lawa para sa pagluluto. Ang pangalan nitong Nag-Aso ay nagmula sa Bicolanong salita na nangangahulugang umuusok o nag-aaso. Ayun mga kamal, bali meron kami kamag-anak talaga dito na vlogger sa Bicol. Siya nakontak namin para samahan kami dito. Ayan. Si Adayot Vlogs. Adayot Vlogs mga kamal, paki-subscribe na lang. Vlogger siya, charity vlogger din siya. Kabisado niya dito mga kawad. Ayan guys, kapag ito guys na lake na to, konektado to sa Mayon Volcano. Bali kapag sasabog o puputok yung Mayon, natutuyo to. Kaya bago pa sumabog ang Mayon, nalalaman ng mga taga dito sa Nag-Aso na sasabog talaga siya kasi natutuyo to. Pero hindi naman wala pa pangyayari na may lumabas dito lahar. Ay wala. Tumuga siya. Basta natuyo lang siya. Natuyo lang siya. Tapos pagtapos na magsabog, bumabalik na yung tubig niya. Gaano siya kalalim pag tuyo? Malalim. Malalim daw talaga yan. Malalim. Sabi na nung ano ang kalaliman daw niyan, mga 3 puno. Wala pa namang kwento dito na Tayo. Wala pa namang kwento dito na namulo. Eh meron. Namatay sa init. Yung dalaga, matandang dalaga, tumalon dyan, pero may ano so, pag-iisip. Ano nangyari sa kanya? Nakuha siya, ano na talaga, wala ng mga ano. Nalusaw yung katawan niya. Pero may problema siya sa pag-iisip. Lumukso dyan. Lumukso. So, ibig sabihin, yung unang pangyayari pa lang ito. Tapos wala naman na sunod na. Nakuha siya, yung katawan niya, hayop, meron din, kalabaw. Kalabaw, nahulog dito. Lumukso daw. Ano nangyari daw? Napatay din. Talaga pala mga kamad, napaka mapanganib ng kwent na to. Hindi pala siya pwedeng luksuhan. Hindi ka pwedeng maligo. Pero meron ditong kwento. Ay sa kanya na may vlogger na Amerikano, na foreigner, na lumukso dito. Na ang nangyari naman sa kanya, medyo sensitibo lang, pero naluto yung kanyang itlog. Kaya mula noon, hindi na pinapahintulutan na may lumukso talaga sa lugar na ito. Pero may panahon pa na mas mainit ito. Oo, pag maulan. Pag maulan. Mas makita mo yung kulo niya. Tapos grabing usok niya. Umuusok siya. Umuusok. Ayun. Pagkatapos naming ma-enjoy ang Nag-Aso Lake, nagtungo rin po kami sa isang katulad na lugar nito, dito sa Sitio Inang Maharang. Pero dito, mas naging matindi ang aming nararamdaman. Literal na kumukulo ang tubig at mula sa ibabaw ng lawa, makikita ang makapal na usok na walang tigil na umaakyat. Napaliligiran kami ng hilera ng luntiang kagubatan, mga puno't palumpong na tila tagapagbantay ng kalikasang mahiwaga. Ang lupa ay kulay abot pula, bagyang basa at malambot, sinyalis ng mainit na aktibidad sa ilalim nito. Sa kabila ng panganib, hindi mo maikakaila ang taglay nitong ganda, isang masalimuot na pagkasama ng kapangyarihan at katahimikan ng kalikasan. Parang sining na nilikha ng bulkan at panahon. Alam mo ba, ang Inang Maharang Boiling Lake ay bahagi ng Bukdol Mountain Volcanic Range sa Manito Albay. Ang lugar na ito ay isang crater na nabuo mula sa pagsabog ng bulkan noong mga nakaraang siglo pa. Ngayon, ito ay isa sa mga emerging tourist destination sa rehiyon na kilala sa mga kumukulong mudfalls at lawa. Ang init ng tubig dito ay nagmumula sa mga natural na geothermal vents sa ilalim ng lupa. Dahil sa mataas na temperatura ng tubig, ang lugar ay mapanganib. Kaya't may mga babala ang lokal na pamahalaan upang paalalahanan ang mga bisita na mag-ingat, lalo sa mga oras ng high tide kung kailan mas mahirap matukoy ang mga delikadong bahagi. Ayun, titignan natin kung gaano kainit. Ito lang muna yung kumukulong. Hindi siya masyado mainit. Kung hindi kumukulong siya masyado. Ito, mainit rin.
nyo ba mga kawal, ayon sa mga taga rito, ayon kay Kuya, kapag may okasyon dito na nila kinakata yung baboy. Kaya makikita natin dito. So, kaliskis ng baboy. Kaliskis ng baboy. Balahibo. Mga balahibo ng baboy. Kaya dito lang nila sabi, dyan lang, ilalagay lang dyan madali. Wala pang isang oras. Tapos, kapag kayo nilagay daw dyan ng sandali lang, yan, pati manok. Yung mga manok kawal. Baboy, manok. Yan lang nila nilalagay saglit lang. Napakalapot ito ng karne. Pero hindi pwedeng pamagahan dahil mabilis matira pagka nilagay na dyan. Kawal, bali, hindi tayo pinintulog na ni Kuya tayo maglagay. Siya. Oh, kasi baka daw tayo mahulog. Sigurado ako sa kulo na yan mga kawal. Lutong-luto yan. Yan. Mga ilang minuto kuya yan bago maluto? 15 minutes ah. Oh. Ayun. Talaga. 15 minutes. Yep. Grabe mga kawal. Dito mo kitang-kita mo yung presensya ng bulkan talaga dito. Dahil napakalapit natin sa bulkan, kaya ayan yung kanyang extension. Exhaust kumbaga. Exhaust. Dahil dyan, kaya hindi masyadong tumutuga ang bulkan. Pero kung walang mga exhaust, sigurado mas madalas ang tuga ng bulkan. Dahil walang pasingawan. Ayan. So ayan, kaya malaking tulong yan. Kuya, hindi naman yan kung minsan naglalabas na parang apoy o laba. Ano, taon, isang beses lang. Ay, isang beses may lumabas dyan na laba. Ayun. Diyan, no? Doon sa lugar na yun, kuya. Pero hindi naman siya masyadong malakas para... Malakas naman, kaso lang, saglit lang. Saglit lang. Pero hindi siya sasabog na kailangan lumikas yung mga hindi naman. May lumalabas lang, parang laba. Talagang bulkan na bulkan pa talaga itong lugar na to. Wala na, dito po sa lugar na to, wala na ibang ganito po yung... Ganun ba? Yan dyan, no? Ganun din. Ayan. Oh. Kaya ang pwede natin kung naagi kami sa gilid. Oo. Nakakalitin na ba rito, kuya? Oo. Siya. Marami? Marami na, nahulog. Oo. Ito, para gabas ang mga tapaan ng tao yan, no? Ayan, no. Yan, kuya, oo. Damdaman mo siguro kung narikon mo si Insong Putol. So yung Putol na Oo, siya. So nalabos doon sa may agyan dumaan. Boy pa kaya? Boy pa po. Paten. Ako tayo. Nabos doon. Ay, parnos talaga yan. Nabos doon siya sa country. Siyempre nag-agi. Yung pala, kuhan na siya natin bumus doon. Bago manahukot, luto yan. Kaya siya naputol. Hindi, manda. Putol ligde. Nalapnos yan. Nalapnos. Nalapasan lang yun. Grabe yan, May gusto po kaunti. Oo. Tapos ka na. Bakit init yan? Talagang. Nagpakamatay na pala dyan, kuya. Nag-dive dyan. Dito mismo. Uy, ano? Kaya pinakamalakas na. Dyan pumunta. Lalaki, babae. Pinayusan niya. Ano siya? Dumapa. Dapa. Patay agad yun, sigurado. Grabe, ano. Lutong-luto. So, ano yan? Hindi yan. Oo. Talagang. Lapos Pa. Pati pa. Oh. Ano po yun, may depression, may dumaranas ng depression. Problema sa buhay, mga problemado, ano. Diyan niya na tinapos. Namatay po yun, o nailagay? Patay talaga. Sabi, ano. Medyo pangarap na lugar pala to. 15 minutes na, kukunin na ni Kuya yung ating itlog. Diyan. Matitingin natin kung talaga naluto. Ayun. Luto na, Kuya. Tinignan na ni Kuya. Malalaman na natin to. Magaling sabay-sabay kitang May relo. Ikaw man na day. Oh, Day. Kariya. Oh. Tanay ba yan ni Day? Tanay ba yan? Hoy, mainit. Baka na. Pwede natin. Di ba? Ito, pili yan mo sa tubig.
Ayun, no? Abuto pala ba ito? Luto talaga siya, mga kawad. Ay, luto Ayan, talaga. Dilaw. Pero ayon kay kuya, pwede daw kainin. Minsan, buhay natin. Doon ang may init na problema, nakakabasong sitwasyon, katulad ito. Pero sabi nga nila, what doesn't kill you, make you strong. Ba? Namutlog na to, bigas dahil sa init. Ba? Ang uwi, ano? Napatawa si kuya dun sa English mo, ah. Napatawa si kuya, grabe ang tawa ni kuya. May kasabihan ka, Maria. May kasabihan ka. Ayan. Pakasubscribe na lang mga kawad. Adayot Vlog. Kamag-anak namin sila. Sila yung vlogger. Pinsan namin sila yung vlogger na taga rito mismo sa Manito. Ang guide natin. Ayan. Kaya baga mga magayon. Kaya, Namin. kaunting trivia mga kawad. Alam nyo ba na dito pinanganak si Wildlife Joe? Diyan mga kawad sa Gugon, Manito, Albay. Yo. Alam niyo ba mga kawald na marami natatakot sa ahas na ito? Kaya marami pinapatay ng iba yung gantong ahas. Pero ang totoo, ito ay walang kamandag. Bronze back pa yan? Bronze back, snake. Pero Wala ibang siyang kulay kamandag. po yung... Ha? Ibang kulay. Wala siyang kamandag mga kawald. Kaya hayaan na lang natin siya mabuhay. Ito lang, para lang sa kaalaman, kaya namin hinuli. Para sa kaalaman ng marami dahil ang ginagawa ng iba, pinapatay nila to. Tinataga, binabato para mamatay kasi iniisip nila napakakamandag nito. Ibaba mo Pero yung ito- buntot. Ano mo yung mahaba? Pero ito talaga mga kawald, wala itong kamandag. Yan. Dahil wala pang napatay sa history ng ahas na to. Yung iba sa takot, pero hindi talaga siya kamandagan. Galing ang ulo niya, oh. Buahon ka mo mga tao ka mo. Para makita natin. Tilam-tilam. Pag galit yan, galit na, pero maliit pa siya, kaya dito matuklaw. Ah, oo. Rimurano yan. Ayun na siya.